Mag-isang naninirahan ng dalagang si Isabel sa kubong na iwan sa kanya ng kanyang mga magulang. 4 na taon na simula nang mamatay ang mga ito at simula noon naging malungkot na ang buhay ng dalaga. Nabubuhay lamang siya sa paglalako ng mga kakanin na kanyang niluluto nang sa ganun siya'y makasurvive sa araw-araw niyang pamumuhay. Mahirap man ang buhay na kaya ni Isabel na mabuhay. Sa edad na 20, hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan sapagkat ang tanging nasa isip niya ang kumita ng pera para sa kanyang mga pangangailangan. Ganun pa man, hindi maitago ni Isabel na minsan na rin siyang nangarap na sana magkaroon din siya ng kasama sa buhay. Nang sa ganun, hindi na siya kailanman mamuhay na mag-isa. Mayroon namang nanliligaw sa kanya, si Lito. Tagaroon lang din sa kanilang lugar at halos kasing edad lamang niya. Pero katakataka na hindi man lang attracted si Isabel sa binata. Sa kasulok-sulukan ng kanyang isip, naroon ang taong talagang kanyang pinapantasya. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng tao ay ang taong yun pa talaga ang nagpapainit sa kanyang katawan. Walang iba kundi si Mang Noel. Si Mang Noel ay ang asawa ni Aling Susan na kapitbahay lamang ni Isabel. May edad na si Mang Noel at naglalaro na yata sa 50 yung edad nito. Halos hindi lubos maisip ni Isabel kung bakit tuwing makikita niya si Mang Noel na nadaan sa harap ng bahay ay talagang siya'y nalulusaw. Pinapangarap niyang sana dumampi naman sa kanyang balat ang maitim at maugat na braso ni Mang Noel. Siguro, napakasarap sa pakiramdam kapag naramdaman niyang hinawakan ni Mang Noel. Marami ng puting buhok si Mang Noel, ngunit mas nakadagdag lamang iyon sa pantasya ni Isabel. Sa katunayan, kapag nakikita niyang napapadaan si Mang Noel, sisilipin talaga niya ang paglalakad nito hanggang sa tuluyan nitong mawala sa kanyang paningin. Pagkatapos, bigla na lamang iinit ang kanyang pakiramdam at hindi niya na magawa pang pigilan ang kanyang sarili. Sa tahimik niyang kubo, hihiga siya sa papag at gagawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Iisipin lamang niya na kasama niya si Mang Noel at ginagawa nila ang bagay na yun. Talagang masyado siyang nadadarang. Noon niyang tanghaling yun, naroon si Isabel at ginagawa ang bagay na yun sa sarili. Nakita lang naman niya si Mang Noel na walang damit pang itaas, kaya gano'n na lamang ang init na lumukob sa kanyang buong pagkatao. Enjoy na enjoy si Isabel kahit pa medyo nangangalay na siya. Salubong ang kanyang mga kilay at napapakagat pa sa kanyang mga labi habang dinanamnam niya ang kiliting hatid ng ginagawa niya. Kulang na lamang, tumirik ang kanyang mga mata dahil sa mga oras na yun na nararamdaman niya. Nakulangan pa siya sa kanyang ginawa, kaya naman humigit pa dun ang ginagawa niya. Kung saan napunta ang kanyang kamay, ilang saglit lamang ay kanya nang narating ang dulo. Pagkatapos ng mainit na ginawa ni Isabel, pinili niyang ayusin ang kanyang sarili at magluluto pa siya ng kamote Q para ilako. Matindi ang sikat ng araw at saktong-sakto sa merienda mamayang hapon ang kanyang nilalako. Pagkatapos maligo, nagbalat na ng kamote si Isabel. Mag-aalas 2 na ng hapon kaya kailangan niya nang matapos ang pagluluto. Eksaktong 3:00 tapos na siya sa pagluluto, kaya naman gumayak na siya sa paglalako ng mainit na kamote Q. Bitbit niya ang basket na may lamang kamote Q, lumabas na siya ng kanyang kubo. Nakailang bahay, benta na rin siya at dumaan nga siya sa bahay nila Mang Noel. Bahagyang kinabahan ng puso ni Isabel nang marinig na tinawag siya ni Mang Noel. Bibili raw ito, ngunit ganoon na lamang ang tuwa ni Isabel dahil makakalapit na naman siya sa crush niyang matanda. Nakakatawa man, ngunit nasisiyahan siya sa ganoon kaya wala siyang pakailam kung nakakatawa mang isipin ng ganoon. Bumili nga ng 4 na stick ng kamote Q si Mang Noel at kahit ng simpleng pag-abot lamang nito ng bayad sa kanya, pakiramdam niya siya'y nakuryente. Ang simpleng pagbili lamang na ni Mang Noel sa kanya, hindi mawala-wala sa isipan ni Isabel, kaya naman hanggang sa matapos siya sa paglalako at maubos ang kanyang paninda, malawak pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Para siyang timang habang kumakain ng hapunan. Tahimik sa kubo niya at tanging ilaw lamang ng lampara ang nagsisilbing liwanag.
Sanay na si Isabel sa ganoong buhay. Masaya na siya sa ganoon, kaya naman nang matapos ang pagkain, kaagad na siyang naglatag ng banig sa kanyang higaan. Inaalala niya ang mga nangyari kanina, kung paano siya titigan ni Mang Noel. Hindi naman kagwapuhan ng matanda, ngunit hindi alam ni Isabel kung anong meron dito at talaga namang gustong-gusto niya ang lahat dito. Sana nga lang, hindi siya nahalata ni Aling Susan. Napakabungangera pa naman ng babaeng yun. Hanggang sa naisip ni Isabel kung ano kaya ang maaari niyang gawin para makuha ang atensyon ni Mang Noel. Magagawa rin kaya niya itong mapahumaling sa kanya? Siguro kapag nangyari yun, siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo at wala na siyang mahihiling pa. Si Mang Noel ang pangarap niya sa buhay. Nang araw na yun, walang maititinda si Isabel. Paniguradong mabuburyong na naman siya buong araw. Mabuti na lamang at tinaanan siya ni Seds, anak ng kapitbahay nila, at may handaan nga raw sa bahay nila Aling Susan. Nag-aalangan pa si Isabel, ngunit naisip niyang naroon si Mang Noel at makikita niya na naman ito. Tatanggi pa ba siya kung sa buong pananghalian masisilayan niya ang mukha ni Mang Noel? Napag-alaman na niyang karawan pala ni Aling Susan at napakaraming handa ang kanilang naabutan sa bahay ng mga ito. Marami na ring tawang naroon at naghihintay na lamang ng pananghalian. Nakatayo lamang si Isabel at Sedes sa isang sulok habang nakikiisyoso sa iba pang bisita. Hanggang sa wakas, namataan na ni Isabel si Mang Noel na maaliwalas ang muka. Hindi alam ni Isabel kung bakit siya kinilig. Basta alam niya, masaya siyang nakita si Mang Noel. Iyon nga lang, malabong mapansin siya ni Mang Noel pero hindi bali na at ang mahalaga, nasisilayan niya ito. Mukhang nababaliw na yata siya pero wala naman siya magagawa upang pigilan ang kanyang nararamdamang matinding paghanga sa matanda. Ilang saglit pa nga, nagsimula nang kumain ng mga bisitang naroon at asikasong-asikaso naman ni Mang Noel ang mga kaibigan nito. Habang kumakain ay sa isang direksyon lamang nakatuon ang paningin ni Isabel. Tutok ang kanyang mga mata sa hindi kalayo ang mesa kung saan naroon at nakikipagtawanan si Mang Noel sa mga bisita. Napabuntong hininga na lamang si Isabel sapagkat malabo talagang mapansin siya ni Mang Noel. Siguro sa edad nito, wala na talaga itong balak na magloko pa sa asawa. Maya-maya pa, nabusog na si Isabel sa kanyang mga kinain. Naupo na lamang siya sa isang bakanting upuan na naroon habang hinahanap si Sedes. Ang mga ibang bisita, unti-unti nang umuwi pagkatapos kumain habang siya naghihintay na baka lapitan ni Mang Noel, ngunit wala naman siyang naiisip na rason para lapitan siya ng matanda. Kaya naman tumayo na si Isabel at naghanda ng umuwi nang pigilan siya ni Aling Susan. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari, tulungan niya ito sa paghuhugas ng mga pinagkainan at padadalhan lamang daw siya nito ng tirang pagkain pagkatapos. Dahil matsunurin si Isabel, tinulungan nga niya si Aling Susan. Kahit paano, sanay na rin siya sa matanda at kilala rin ito ang kanyang mga yumaong mga magulang. Iniwan siya ni Aling Susan sa kusina habang naguhugas ng mga plato sapagkat mayroon daw dumating na mga bisita. 4:00 na ng hapon, kaya binilisan ni Isabel ang mga ginagawa nang bigla na lamang pumasok si Mang Noel at sinabing ito na lamang daw ang tutulong sa kanya. Nung unay tumatanggi siya, ngunit mapilit si Mang Noel at naupo ito sa kanyang tabi. Sa sahig na kasi sila naghugas ng mga pinagkainan sapagkat hindi na iyon kasya sa lababo. Humilab ang sikmura ni Isabel nang maramdaman ng init mula sa umuusbong na katawan ni Mang Noel. Hindi alam ni Isabel kung anong pumasok sa kanyang isip at nagawa niyang makipag-usap ng komportable kay Mang Noel. Hindi niya inasahan na makikipagbiruan din sa kanya ang matanda, kaya naman hindi nila namalayang tapos na pala ang ginagawa nila. Huli na nang ma-realize ni Isabel kung anong kanyang sinabi kay Mang Noel na dahilan kung bakit ito natigil at napatitig sa kanya. Sinabi lang naman niya rito na gustong-gusto niya ito at hindi niya inaasahan ang titig na ginawad nito sa kanya. Nagkatitigan na pala sila ng matandang si Mang Noel at talaga namang nalulusaw sa tuwa ang puso ni Isabel. May pagtatanong sa mata ni Mang Noel at hindi naman nagawang bumaling sa ibang direksyon ni Isabel.
Kinumpirma niya na totoo yung kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga titig. Kitang-kita niya kung paanong lumunok si Mang Noel hanggang sa marinig niya ang boses ni Aling Susan na papalapit sa kanila. Kaya naman tumayo na siya at sinabi kay Mang Noel na ayos lang siya na dalawin siya nito minsan sa bahay. Sabay pisil niya sa braso nito. Siguro naman alam na nito kung anong nais niyang ipahiwatig. Pagpasok ni Aling Susan sa kusina, malawak ang ngiti nito sapagkat tapos na ang kanyang ginagawa. Sinabi nitong ipagbabalot lamang siya nito nang sa ganun makauwi na siya. Naiwan silang muli ni Mang Noel at nagkakatitigan. Hindi niya inaasahan ang biglang pag-angat ng mga kamay ni Mang Noel at tinumbok ang bagay na iyon sa kanya. Napalunok at napapikit si Isabel sa ginawa ng matanda at para siyang sinilaban sa init na bumangon sa kanyang buong pagkatao. Ganoon pala ang pakiramdam kapag dumampi ang balat nito sa kanya. Ilang saglit pa, tinawag na siya ni Aling Susan, kaya naman dali-dali siyang lumabas sa kusina at iniwan na lamang si Mang Noel. Baka kasi mahuli pa sila ni Aling Susan. Pinagbalot nga siya ni Aling Susan ng ulam at saka kanin, kaya naman hindi na siya magsasaing pag-uwi niya. Na makapagpaalam, kaagad na siyang lumakad at umuwi na. Iniwan na pala siya ni Cedes. Ganon pa man, malawak ang ngiti sa labi ni Isabel, lalo na sa mga nangyari. Mukhang bigla siyang nagkaroon ng pag-asa sa mga ginawa ni Mang Noel. Mukhang nabihag niya rin ito, kaya hindi imposible na isa sa mga darating na araw, makakamtan na ni Isabel ang kanyang pinakaaasam-asam. 8:00 ng gabi, tapos nang maghapunan si Isabel. Naghahanda na siyang matulog nang marinig niyang may kumatok sa pinto ng kanyang kubo. Nagtaka siya sapagkat noon lamang nangyari na may kumatok pa sa kanyang kubo ng ganung oras. Ganun pa man, pinili niyang buksan ang pinto at namilog ang kanyang mga mata sa tuwa nang makita sa labas ang hindi niya inaasahang tao, si Mang Noel. Animoy kumikislap ang mga mata nito na naaamoy kaagad niya ang alak dito. Hindi siya makapagsalita nang pumasok ito sa kanyang kubo. Natutuwa siya ng mga oras na yun na hindi makapaniwala. Buong akala niya ay sa mga susunod na mga araw pa yung excitement sa buhay niya. Ngunit ayun, nasusobrahan na naman siya sa galak. Mas lalo siyang nagalak nang maramdaman na hinawakan siya ni Mang Noel sa balikat at saka iniharap sa gawin nito. Walang ano-ano, unti-unting bumaba ang labi ng matanda sa leeg niya. Napapikit na lamang si Isabel sa init na lumukob sa kanya sa ginawang iyon ni Mang Noel. Patindi ng patindi ang ginagawa nitong halik sa kanya, kaya naman halos mawala na siya ng lakas sa nararamdaman niya ng mga oras na yun. Nangunyapit siya sa balikat ng matanda at ninamnam ng husto ang ginagawa nito. Kung saan-saan na nga napadpad ang kamay ni Mang Noel na gustong-gusto naman ng dalagang si Isabel. Langit pala talaga ang pakiramdam ng ganun hanggang sa maramdaman niya na unti-unti na siyang hiniga ni Mang Noel sa papag na kanyang higaan. Hinayaan na lamang niya ito't nagpaubaya. Napapalunok siya sa sensasyong nararamdaman niya sa bawat pagdampi ng amoy alak na mga labi ng matandang si Noel sa kanya. Napakagat-labi pa siya nang tuluyan na nga na alisin ni Mang Noel ang sagabal sa kanya. Dumampi ang malamig na hangin sa kanya at agad naman ulit siyang nakaramdam ng init nang simulang halik-halikan ulit siya ni Mang Noel. Umawang ang mga labi ni Isabel. Kulang na lamang sa bunutan niya ng husto ang ulo ni Mang Noel sapagkat masyado niya nang nagugustuhan ng ginagawa nito. Bago pa sa kanya ang ganong pakiramdam at talagang nasisiyahan siya nang pasiyahin ni Mang Noel ang bagay na yun sa kanya. Kulang na lamang tumirik ang kanyang mga mata sa kanyang nararamdaman, kaya naman halos madiinan niya ang mga braso ni Mang Noel. Walang parting pinalagpas si Mang Noel. Ilang minuto pa, pumwesto na nga si Mang Noel. Halos hindi inaasahan ni Isabel ang kirot na kanyang dadanasin. Mas dinaig siya ng excitement na kanyang nararamdaman, kaya naman huli na nang maramdaman niya ang kirot na gumuhit sa kanyang katawan. Halos hindi niya kayanin yun. Ngunit ayaw talagang paawat ni Mang Noel at desidido na talaga itong gawin ang bagay na yun. Walang nagawa si Isabel kundi ang pumikit na lamang habang ginagawa ng paraan ni Mang Noel
kung paano gawin yun. Ilang saglit pa, tuluyang nagtagumpay si Mang Noel habang si Isabel naman tahimik na iniinda ang sakit. Hindi niya inasahan na ganoon pala talaga at may ipagmamalaki si Mang Noel. Ganun pa man, tiniis ni Isabel ang lahat na yun at hinayaan si Mang Noel. Sa paglipas ng sandali, unti-unting napapalitan ng kakaibang saya ang nararamdaman ni Isabel. Bago sa kanyang ganong pakiramdam at halos hindi niya matukoy kung ano iyon, basta ang alam niya, masayang masaya siya ng mga oras na yun. Napalunok ng sariling laway si Isabel nang masyadong lakasan ni Mang Noel ang ginagawa nito. Napakagatlabi pa siya at muntika nang tumirik ang kanyang mga mata. Talagang enjoy na mga oras na yun. Hanggang sa tuluyan na ngang tila nabaliw si Isabel. Purong saya na lamang ang kanyang nadarama at ramdam na ramdam niya ang kay Mang Noel. Hawak-hawak ni Mang Noel ang kanyang magkabilang braso at siya ay muling hinalikan. Halos mapugto ang hininga ni Isabel sapagkat malapit niya nang marating ang dulo. Mas lalong tumitindi ang ligayang kanyang nararamdaman, lalo na kapag nakikita niyang enjoy na enjoy si Mang Noel sa ginagawa nito. Halos hindi makapaniwala si Isabel sa mga nangyayari ng mga oras na yun. Kung dati, sa panaginip lamang niya ay nangyayari, ngunit ang mga oras na yun, totoong-totoo na talaga. Hindi malaman ni Isabel kung saan ibabaling ang kanyang paningin, kaya naman napahawak na lamang siya sa may papag. Pabilis ng pabilis ang mga ginagawa ni Mang Noel na nakakalikha ng ingay ng papag na kanilang kinaroroonan. Malapit na ngang mabaliw si Isabel sa mga nangyayari hanggang sa maramdaman niyang unti-unti nang parang nangihina si Mang Noel. Batid niyang napagod na ito ng gusto kaya siguro ganoon. Sa tindi ng pagkakabitin na nararamdaman ni Isabel, nagawa niyang bumangon at siya na nga ang magtatrabaho. Hinayaan naman siya ni Mang Noel hanggang sa nagawa niya nga na gawin ang bagay na iyon na gustong-gusto nila. Hindi rin naman napigilan ni Mang Noel na may lumabas na ingay sa kanyang lalamunan. Tiyak ni Isabel na walang kapares na saya ang hatid nito sa matanda na mga oras na yun. Kaya naman, hindi siya nag-aksaya ng oras at kagad na nga siyang nagsimula. Alam niyang malapit nang maabot ni Mang Noel ang dulo at ganoon din naman siya. Hanggat maaari, ayaw niyang huminto. Maging siya, nawala na ng kontrol. Sa pagkawala ng kanyang kontrol, kumawala ang isang mahabang ingay na kanina niya pa pinipigilan. Naramdaman kasi niya na ilang segundo na lamang kanya nang mararating ang dulo. Pawis na ang kanyang noo, kagat-labis at pikit na rin ang mga mata. Hanggang sa dumating na nga sa punto na tumirik na ang kanyang mga mata at bahagya nang nanginig ang buo niyang katawan. Hindi niya maipaliwanag ang naramdaman niya ng mga oras na yun. Gusto niya ulit-ulitin yun. Hindi na malaya ni Isabel na nakatulog na pala siya katabi si Mang Noel. Nagising na lamang si Isabel ng madaling araw at dahil gumalaw siya, nagising rin si Mang Noel. Hindi muna siya umalis. Naalala ni Isabel ang nangyari nang nagdaang oras. Dahil nga sa tahimik ang madaling araw na yun, ay hindi napigilan ng dalawa ang muling gawin ng bagay na yun. Siyempre, naunang kumilos si Mang Noel. At muli nga, ginawa na naman nila ang bagay na makapaghahatid sa kanila sa dulo. 10:00 na ng umaga, ngunit napasarap pa rin ang tulog ni Isabel. Sino ba naman ang hindi aantukin at mapapagod sa ginawa nila ni Mang Noel buong magdamag? Napangiti na lamang si Isabel habang inaalala ang mga nangyari. Ayaw pa sana niyang bumangon, ngunit nakaramdam siya ng gutom, kaya nagpasya na siyang pilitin ng sarili na gumising at magluto ng kanyang almusal. Nakauwi na si Mang Noel at tiyak na magtataka si Aling Susan kung saan ito nanggaling. Ngunit labas na si Isabel doon. Ang mahalaga, mayroon siyang karanasan na kailanman hindi niya makakalimutan. Pagkatapos magluto ng almusal, nagsimula ng kumain si Isabel. Magaan ang kanyang pakiramdam habang kumakain at naiisip pa rin niya ang mga kaganapan ng nagdaang gabi. Yun nga lang, mayroong parte sa kanya na nalulungkot at baka yun na yung huling beses na makakapiling niya si Mang Noel. Ganun pa man, malakas ang pakiramdam ni Isabel na baka may pag-asa pang magawa nilang muli ni Mang Noel ang ganoong bagay. At iyon ang pinangahawakan ni Isabel. Pagkatapos ng lahat ng ligayang kanyang natuklasan, hindi maaaring doon na lamang magwakas ang lahat ng yun. Kung kinakailangan,
siya mismo ang pupunta sa bahay ni Mang Noel. Gagawin niya. Pagkatapos kumain, iniligpit ni Isabel ang kanyang mga labahin. Kailangan niya nang maglaba at pagsapit ng 2:00 ng hapon, maglalako na naman siya ng banana Q. Tumungo na siya sa may poso para maglaba. Medyo marami-rami rin ang kanyang labahin, kabilang na roon ang mga gamit niyang kakapurit na may bahid pa ng pulang likido gawa ng ginawa nila ni Mang Noel. Natutuwa si Isabel na isipin na si Mang Noel ang lalaking nakakuha nun sa kanya. Talagang hindi niya pinagsisihan ng bagay na yun. Bagkus, ituturing niya iyong pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Saktong 12:00 ng tanghali, nagluto na si Isabel ng kanyang ilalako. Kumain na rin siya ng tanghalian at pagkaluto ng kanyang ilalako, gumayak na siyang umalis upang maglako. Tiyak na mauubos ang kanyang paninda, lalo na't hindi naman iyon karamihan. Binundol ng kaba ang dibdib ni Isabel nang mapadaan siya sa bahay ni Mang Noel. Mukhang walang katao-tao ang bahay, ngunit dumaan pa rin siya. Baka sakaling bibili si Aling Susan, ngunit nagulat pa siya nang dumungaw sa gawin ng pinto si Mang Noel at tinawag siya nito. Kaagad naman siyang lumapit dito. Akala niya bibili ng kanyang paninda, ngunit mali siya. Hinila siya nito papasok sa bahay habang bitbit niya ang basket na kanyang nilalako. May pagtataka niyang tinignan si Mang Noel. Natatakot kasi siya na baka naroon si Aling Susan at makita silang dalawa ni Mang Noel. Ngunit sinabi ni Mang Noel na wala raw si Aling Susan doon, sabay sara ng pinto. Kaagad na nagalak si Isabel sa isipang wala raw si Aling Susan. Kaya naman, kaagad niya nang ibinaba ang bitbit na basket na kanyang paninda at naghalika na silang muli ni Mang Noel doon mismo sa bahay ni Mang Noel. At dahil sa parehas na uhaw, hindi na nila pinatagal ang mga bagay-bagay. Agad na nga silang pumwesto upang gawin na ang bagay na kanilang pinakagustong nangyayari. Agad pumwesto si Mang Noel at inumpisahan na nga. Muli na namang nabaliw si Isabel dahil sa nagaganap na mga oras na yun. Napapapikit at hindi malaman ang gagawin dahil sa sensasyong nararamdaman. At ilang sandali nga lang, mabilis nilang narating ang dulo. Hindi sila pwedeng magtagal dahil baka maabutan sila ng asawa ni Mang Noel. Dali-dali niyang inayos ang kanyang sarili at ganoon din si Mang Noel pagkatapos. Saktong pagpasok ni Aling Susan, hawak-hawak na ni Isabel ang kanyang mga paninda. Lihim siyang natuwa sapagkat hindi sila nahuli.